ayun na nga. I got a job after mapatigil nga natin dahil lumipat kami ng state. Ayun, magkakatrabaho na ulit tayo. Nasa Oklahoma pa lang din talaga kami, nag-a-apply na ako. Pero yung mga in-applyan kong trabaho is mga remote jobs na related sa ginagawa ko sa Pilipinas. Dahil gusto din talaga ni Austin mag-focus ako sa mga type of work na katulad ng ginagawa ko sa Pilipinas. So, yun yung ginawa ko. And then, naka-interview tayo ng 2 beses doon. Yun yung first time ever na na-interview uli ako sa ganong klaseng industry. And I'm really thankful dahil it gave me hope na possible talaga siya na makabalik ako sa ganong industry. Yung isang company is, last year pa ako nag-a-apply doon, parang never pa ako nakaka-work dito sa US, nag-a-apply na ako doon, pero lagi nila akong ni-snub. This year, ayun, finally, they gave me a chance. And then, naipasa ko yung initial interview, and then, nakaabot ako ng final interview. But sadly, hindi tayo ang napili dahil madami din sila talagang ini-interview. Bali, yung interview na yun, panel interview siya. So, 2 Americans yung nag-interview sa akin. So, pareha silang babae, yung isa manager, yung isa is network specialist. They will really make you feel comfortable during the interview, tapos behavioral at saka technical yung pag-interview sa akin. Ang bait-bait nila, mafe-feel mo talaga na mabait sila and then na komportable ka lang dapat, ganon. Tapos meron silang mga series of questions na itatanong sa'yo. Bali, yung first portion is, sila yung mag-a-ask ng mga questions. Tapos, kakaibang klase ng interview siya, I would say. Dahil wala siyang, hindi nila itatanong kung ano bang mga background mo. Tapos, kung why should we hire you, ganon. Iba siya. More on behavioral at saka technical din talaga kung paano ka magre-react sa mga ganitong sitwasyon, ganon. Kabado din ako during that interview. Tapos yung position nga na in-applyan ko is, dahil related siya sa ginagawa ko sa Pilipinas, kailangan mo makipag-interface din talaga sa ibang tao. So, kailangan magaling kang mag-English. Magaling ka sa communication. Yun yung naglalak sa akin pa. Kailangan ko pa siyang i-practice. Tapos, feeling ko kailangan ko pa din talagang ma-expose sa ganong environment na kailangan puro English. Though, sa Pilipinas naman, ganon din yung ginagawa ko. But then, ayun nga, mga Filipino. So, during meetings, pwedeng Tagalog, ganon. Pero, nag-i-English din naman this time talaga dahil nasa US na kailangan pure English. Yun yung dahilan kung bakit hindi ko nakuha yung trabaho. Medyo nasad talaga ako, na down din ako dahil feeling ko yun na din talaga. Tapos, ang ganda nung position, tapos super okay din talaga nung sweldo. Pero ako kasi kahit mababa lang yung sweldo, basta related siya sa ginagawa ko sa Pilipinas, then ka-climb the ladder na lang ako. That position is, ang ganda ng pay, tapos fully remote pa siya. Kaya super nang hinayang din talaga ako. After nga naming makalipat dito sa Texas, hindi muna uli ako nag-apply dahil gusto ko sana is maayos muna itong aming apartment. Planchado na, kumbaga. Lahat is okay na siya. And then, after few weeks, ayun, nag-start na nga din ulit ako mag-apply. And then, this time, nag-apply na ako sa malalapit dito sa aming apartment. Yung mga 10 minutes drive lang. Since dahil nga itong aming area na to is oil and gas industry, madaming companies na nag-hire din ng mga office job, mga office admin. Pero yung mga ganong trabaho is, nagre-require sila na kailangang magdadrive ka din papunta sa mga sites. So, medyo nag-alanganin ako doon. So, hindi ako nag-apply sa mga ganon.
Pero nag-apply ako sa mga retails din, tapos ayun nga din, yung sa mga office job na hindi nagre-require ng travel, pero kita ko sa LinkedIn, mga 100 plus job applications kagad yung nandoon. So, hindi din ako masyado umasa dahil alam ko na super dami nga ding nag-a-apply. Pero patuloy lang din ako ng patuloy na pag-a-apply. Nag-apply ako sa mga retail, sa mga ibang companies, sa mga oil and gas companies. And then, this October, nag-apply ako dito sa job na to. Parang this October, nag-apply ako dito sa trabaho na to. And then, parang that day din, kinontak agad ako nung HR for parang initial interview siya. And then, after that, sinenda nila ako ng link para mag-video interview ako. So, the next day, nag-video interview kagad ako. So, super bilis ng process. After kong ma-video interview, parang 2 days ata ang winait ko until tumawag ulit sa akin yung HR na sinabi nila sa akin na I got the job nga daw and they will send me the job offer na. Tapos meron akong parang 24 hours para ma-accept yung job offer. Dahil yun yung pinaka first job offer ko, in-accept ko kagad siya. After ko siyang ma-accept, ayun nga, nag-fill up ako para for background check. And then, parang few days, ayun nga daw, nag-clear na yung aking background check. And then, tinawagan na uli ako ng HR at orientation ko na this Wednesday. So, ayun, mag-start na tayo mag-work this Wednesday. Bali, ang orientation ko is 11 a.m. Hindi ko pa sure kung up to kailan ba yon. But, yeah, finally, dahil ako din talaga, work na ako. Though, gusto ko nga din sana na magkatrabaho ng remotely, but dahil gusto ko na din talagang mag-work, sabi ko kay Austin, tatanggapin ko to at the same time, mag-try pa din ako mag-apply. Dahil last time kasi, nung nasa California kami, dahil nga ang dami kong rejections na natanggap, nung natanggap ako dun sa first ever job na ginawa ko sa California, hindi na ako nag-apply uli dahil parang super pagod na ako. Tapos feeling ko na, mare-reject lang din naman uli ako dyan. So, hindi na muna ako magta-try. So, feeling ko yun yung naging mali ko din. Dapat pala hindi ako nag-stop, mag-try. So, this time, itatry natin na kahit nag-work na tayo is mag-a-apply pa din tayo sa ibang trabaho. Apply pa din tayo sa work na sana is related sa ginagawa ko sa Pilipinas. Yun yung goal ko this year at sana din, makontinue ko pa din ang pag-YouTube dahil tanda ko last year. Tumigil ako sa pag-YouTube dahil nga nagka-work na ako at super pagod na din talaga guys. Yung if-film ko at i-edit ko, ipapahinga ko na lang siya every weekends dahil nga, ayun, super physically demanding din nung naging trabaho ko. So, this time, hopefully, hindi ako ganun kapagod. Ang problema ko lang is, dahil nga sa city na kami, is kailangan ko na din talagang maging comfortable, mag-merge, mag-change lane dahil super busy din talaga ng mga kalsada dito, unlike nung nasa California kami dahil nga sa countryside wala masyadong mga change lanes, tapos isahang lanes nga lang siya at hindi mo na kailangang mga mag-merge ganon. So, ayun, panay pa din ako sa pagpapractice noon the past few days. And yeah, we got the job guys. Sana talaga mag-okay tong trabaho na to dahil ayun, based naman sa pagre-research ko, okay naman daw yung itong company na to. Sana mag-work out itong trabaho na to. At ang kagandahan din sa work na to is, if ever man na gusto mong bumalik sa school, meron din silang pa-free tuition. So, ayun, naglo-look forward ako doon dahil if ever man na meron silang mga available certifications na pwede kong i-take is magte-take ako noon, or if ever man na plano ko uling bumalik sa school is ayun, at least merong pa-tuition assistance if ever man na available dun sa anong yon. Pero
Sabi nga nung iba is maganda daw tong company na to dahil they will work out sa iyong schedule if ever man na kailangan mo ng mag-aral, so kailangan malipat yung mga schedule mo, they will work it out. Tapos meron nga din sila na yung parang ikaw mismo yung magpipick up ng shift na kunwari, this week, isang beses ka lang mag-work, isang day ka lang mag-work. So, kahit parang, hindi ko lang sure kung meron silang limit sa mga hours, kung merong minimum na, kunwari, 4 hours, kailangan mag-work ka that day. Finally, makakapag-start na ulit tayo. At itatry kong i-share sa inyo ang aking experience. At hopefully, makapag-video din ako sa aking orientation day. Depende guys, pag hindi ako kinakabahan mag-drive. Dahil mas kinakabahan ako mag-drive kaysa sa trabaho. So far, yun ang ating mga happenings. I'm really happy. Kahit hindi ko na kuha yung aking dream job, sana super lapit ko na. But still, that gave me hope na it's possible talaga na makabalik sa ganong industry. Katulad ng ginagawa ko sa Pilipinas. So, I will still keep on applying sa mga ganong type of jobs. Tapos, lagi nga din ako nakaabang sa mga positions na open sa kanila, dun sa pinaka-company na interview ako. Nagtatry-try pa din ako, pero this time, wala sila masyadong hiring. At yung hiring nila is hindi siya remote at naka-base siya sa Wisconsin. But still, super saya ko dahil finally, may work na nga ulit tayo. This time, itry kong i-share sa inyo ang buhay ng may work dito sa Amerika. So, I think that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. See you on our next one. Bye-bye. Thank you.